Marshall Peak, Kabanata 5689. Malaki at parisukat ang bibig. Upang maiwasang patayin ni Yang Kai ang kanyang pagbabalik, personal na inihatid ni Mo Naye pabalik ang apat na nasugatang territory lords. Malubhang nasugatan ang isa sa kanila, kahit na mapanatili niya ang kanyang posisyon kasama ang tatlo pa, madali pa rin siyang matatalo. Para sa kaligtasan, ang apat na ito ay hindi na angkop na ipakita ang kanilang mga mukha sa labas. Ang apat na territory lords ay natural na napaiyak sa kabaitan ni Mo Naye. Pagkatapos lamang na may pasok ang no-return pass, makaramdam ng seguridad ang apat na territory lords. Pumunta si Mo Naye upang humingi ng madla sa Royal Lord at ipinaliwanag ang kanyang hula. Nang marinig niya na malamang na makita ni Yang Kai ang mga kaayusan na itinakda dito, ang mukha ng Royal Lord ay naging lubhang malungkot. Sa pagkakataong ito, nagsakripisyo siya ng higit sa 100 innate territory lords at isang high-grade black ink nest para likhain itong pseudo-royal lord, Meng Kei, para akitin si Yang Kai palabas at bitag siya. Gayunpaman, kung hindi dumating si Yang Kai, ang lahat ng kanilang mga plano ay magiging walang kabuluhan, at ang pseudo-royal lord Meng Kei ay magiging isang dekorasyon lamang. Sir Royal Lord, habang mas matagal nating delay ang usapin ng resources, mas magiging disadvantage ito para sa Black Ink clan ko. Sa ngayon, kakaunti lang ang mga supply na ligtas na makakabalik sa no-return pass. Ang Territory Lords ay pinananatili ang kanilang battle formation sa loob ng maraming taon, kaya't ito ay magiging lubhang mabigat sa kanilang isipan. Natatakot ako na hindi na sila makapagpumilit pa. Maingat na ulat ni Mo Naye. Galit na sinabi ng Royal Lord. Isang tao lamang na 8th grade, wala na ba talaga tayong magagawa sa kanya? Hindi na kaimik si Mo Naye. Kung talagang may paraan, hindi magiging awkward ang sitwasyon ng Black Ink clan. Ang gayong tao ay hindi kayang harapin ng lakas lamang. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Mo Naye. Sir Royal Lord, mangyaring maghanda. Sa pagkakataong ito, maaaring kailangan na talagang sumuko ang aking Black Ink clan bago natin maayos ang mga bagay-bagay ng mapayapa. Lumingon ang Royal Lord at pinandilatan siya. Sumasang-ayon sa kanyang katawa-tawang kahilingan. Umiling si Mo Naye at sinabing, 50% ay natural na imposible para sa amin na magkasundo. Ang mga materyales ay maingat na manina ng aking Black Ink clan, wala siyang ginawa at ginamit lamang niya ang lahat ng uri ng kasuklam-suklam na pamamaraan para banta kami, ang pagnanais na tanggalin ang 50% ay isang panaginip lamang. Gayunpaman, ang gana ng taong ito ay hindi maliit, kung tayo ay nagbibigay ng masyadong maliit, natatakot ako na hindi siya pumayag. Inip na ikinaway ng Royal Lord ang kanyang kamay. Ikaw ang magdedesisyon sa bagay na ito, huwag mo na akong guluhin pa. Ngayong narinig niya ang pangalan ni Yang Kai, nakaramdam siya ng pananakit ng ulo. Paano magkakaroon ng ganoong bagay ang human race? Mas gugustuhin niyang labanan ang Divine Dragon na si Fu Guangkai sa marinig ang pangalan ni Yang Kai na umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Naging awkward ang ekspresyon ni Mo Naye nang tumanggo siya at magalang na umatras. Bilang isang subordinate, hindi lamang niya nagawang ibahagi ang pasanin ng kanyang Sir Royal Lord, mayroon pa siyang nakakahiyang pag-iisip upang malutas ang bagay na ito. Ito lang ang kanyang kawalan ng kakayahan. Gayunpaman, walang ibang paraan upang malutas ang usaping ito. Si Yang Kai ay nagdulot ng kaguluhan sa nakalipas na 10 taon na hindi lamang 70% ng mga mapagkukunan ng Black Ink clan ang ninakawan, ngunit karamihan sa mga territory lords sa no-return pass ay napigilan din. Maging si Yang Kai mismo ay patuloy na gumagalaw. Kung magpapatuloy ito, malaki ang posibilidad na hindi na makakatagal pa ang territory lords. Kung ang alinman sa mga territory lord ay nasugatan o namatay, ito ay isang malaking pagkawala ng mga mapagkukunan. Sa pag-iisip na ito, kinuha ni Mo Naye ang communication bead na ginamit niya para makipag-ugnayan kay Yang Kai at magpapadala sana ng mensahe para hilingin kay Yang Kai na talakayin ang bagay na ito sa kanya nang bigla siyang naisip at tinawag ang kanyang maliit na Black Ink nest. Matapos suriin ang impormasyong natanggap niya, bumantong hininga si Mo Naye at mabilis na lumipad patungo sa kailaliman ng kawalan. Ang isa pang 4 na territory lords ay tinambangan ni Yang Kai at nasugatan matapos mawala ang kanilang mga supply. Nang dumating si Mo Naye, natuklasan niya na ang sitwasyon ay mas seryoso kaysa sa kanyang inaakala. Ang mga pinsala ng 4 na territory lords ay hindi masyadong malala. Pagkatapos ng lahat, sila ay palaging mapagbantay. Pagkatapos ng palihim na pag-atake ni Yang Kai, agad silang bumuo ng 4 directions array para protektahan ang kanilang sarili. Gayunpaman, pagkatapos ng isang mabilis na pagsusuri, nagulat si Mo Naye nang matuklasan na 2 sa territory lords ang nagdusa ng parehong mga pinsala,
na parehong matatagpuan 2 pulgada sa kaliwa ng kanilang dibdib. Ang posisyon na ito ay hindi isang nakamamatay na suntok sa Black Ink Clan, ngunit naging sanhi ito ng pagsimangot ni Mona Ye. Sinadya ba ito? Kung ito ay hindi sinasadya, kung gayon, ngunit kung ito ay sinadya. Ito ay nagkakahalaga ng pagsasaalang-alang. Walang alinlangan na pinadalhan siya ni Yang Kai ng mensahe. Sa pagkakataong ito, may kakayahan siyang pumatay ng 1 o 2 sa 2 territory lord na ito, ngunit ayaw niyang gawing awkward ang mga bagay, kaya nagpigil siya. Ito ang paraan niya para ipakita ang kanyang sinseridad. Sa pag-iisip hanggang sa puntong ito, hindi mapigilan ni Mona Ye na matuwa. Ang taong ito ay pumunta sa panig ng Black Ink Clan upang humingi ng napakataas na presyo, ninakawan sila ng kanilang mga supply at kahit na ipinakita ang kanyang sinseridad. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Sinusubukan ba niyang kumita sa pagiging magiliw? Yan ang kayamanan ng Black Ink Clan. Sir Mona Ye, lumapit ang isang territory lord at maingat na iniabot ang isang item. Pagkaalis ni Yang Kai, nakita namin ang item na ito. Dapat ay isang bagay na naiwan niya. Lumingon si Mona Ye at nakilala na ito ang universe chart ng human race. Ano ang iniwan ni Yang Kai dito sa universe chart? Natarante si Mona Ye at inabot ito upang kunin, ibinaon saglit ang kanyang divine sense dito bago nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Sadyang iniwan ni Yang Kai ang universe chart na ito hindi para sa anumang dahilan, ngunit para sa ibang uri ng pagbabanta. Sa ilalim ng kanyang pagsisiyasat, nalaman niyang marami sa mga lokasyon sa universe chart ang espesyal na minarkahan ng kanyang divine sense, na ginagawang madali para kay Mona Ye na obserbahan ang mga ito. Higit pa rito, perpektong na print nito ang Black Ink Battlefield, hindi mahirap matuklasan na ang mga locus yung ipinahiwatig ay ang lahat ng mga base kung saan ang Black Ink Clan ay kasalukuyang nagmimina ng mga mapagkukunan. Mayroong higit sa 100 ganoong lokasyon, na nangangahulugang matagal nang nalaman ni Yang Kai ang lokasyon ng mga materyales sa pagmimina ng Black Ink Clan. Kung talagang gusto niya, maaari siyang pumunta sa mga locus yung iyon at lipulin ang buong Black Ink Clan. Kung talagang gagawin niya ito, ang mga mapagkukunan ng Black Ink Clan ay lubos na mababawasan. Kailangang malaman na walang mga master sa mga lugar na iyon, kaya kapag nakaharap ang isang killing star tulad ni Yang Kai, wala silang paraan para labanan. Paano nagawa ng lalaking ito? Hindi maintindihan ni Mona Ye. Sa nakalipas na 10 taon, nagnanakaw siya sa buong lugar, ngunit mayroon pa siyang oras upang magtanong tungkol sa mga lokasyon ng mga mining site na ito. Dapat malaman na ang mga lokasyon ng mga materyales sa pagmimina na ito ay medyo malayo sa isa't isa, kaya't kakailanganin ng maraming oras upang maglakbay mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Napabuntong hininga na lang si Mona Ye. Ang mga kakayahang kalawakan ay tunay na malalim at walang kapantay. Sa mata ng iba, ang isang malaking distansya ay malamang nawala kay Yang Kai, kaya naman nakakuha siya ng napakaraming impormasyon sa loob lamang ng 10 taon. Ang mga marka sa universe chart na ito ay kapareho ng mga sugat sa 2 territory lords. Pareho silang banta at pagpapakita ng sinseridad. Naintindihan ni Mona Ye at naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Paano kung naging pseudo-royal lord siya? Sa paghaharap na ito kay Yang Kai, nakaranas siya ng matinding pagkatalo, ang Black Ink Clan ay nakaranas ng matinding pagkatalo, at si Yang Kai ay nag-iisang nagdulot ng kaguluhan sa likuran ng Black Ink Clan. Kahit na ang kanilang panig ay naglunsad ng isang mabangis na pag-atake, ito ay magiging walang saysay. Sa huli, kailangan nilang magkompromiso. Ibalik ang lahat ng territory lords sa Northern Pass. Mahinang iwinagayway ni Mona Ye ang kanyang kamay. Natigilan sandali ang 4 na territory lords bago nagtanong ang isa sa kanila. Sir, paano naman si Yang Kai? Sabi ni Mona Ye. Kakausapin ko siya. Nagkatinginan ang territory lords at naunawaan ang ibig sabihin ni Mona Ye. Bagamat masaya sila na hindi nila kailangang mabuhay sa takot araw-araw, ang bawat territory lord ay nakadama ng matinding kahihiyan. Maya-maya, umalis na ang territory lords. Nakatayo sa hangin, kinuha ni Mona Ye ang communication bead at nilaro ito sa kanyang kamay na parang may iniisip. Sa sandaling ito, bigla siyang lumingon at nakita ang isang figure na nakatayo sa hindi kalayuan, nakangiti sa kanya at ikinulong ang kanyang mga kamao bilang pagbati. Sir Mona Ye. Kumaibat ang sulok ng bibig ni Mona Ye. Napakadaring talaga ng lalaking ito. Kanina pa siya nagtatago sa malapit at naglakas loob pa siyang magpakita sa harapan niya. Hindi napigilan ni Mona Ye na magkaroon ng biglaang pagnanasa na patayin siya, ngunit ang kaisipang ito ay mabilis na nawala na parang alon. Walang ibang paraan, hindi niya ito kayang patayin. Kung talagang umatake siya, magagalit lang ito sa kanya. Magaling si Sir Yang Kai.
Ibinalik ni Mo na Ye ang busog, puno ng pangungutya at papuri ang kanyang tono. Hindi ito pinansin ni Yang Kai at ngumiti lang. Mula sa ekspresyon ni Sir Mo na Ye, tila nakagawa na siya ng desisyon. Bahagyang lumungkot ang mga mata ni Mo na Ye. Ipinagkatiwala sa akin ng Royal Lord ang paghawak sa mga gamit. Mabuti. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kilay. Ang aking nakaraang panukala ay may bisa pa rin. Agad na umiling si Mo na Ye na parang rattle drum. Sir Yang Kai. Saglit na huminto, nagpatuloy siya. Ikaw at ako ay magkakilala sa loob ng maraming taon. Sa mga salita ng iyong human race, walang pagtatalo, walang pagkakasundo. Kahit na tayo ay nasa ibang panig, labis akong humanga kay Sir Yang Kai, ang pagtawag sa iyo na Sir Yang Kai ay medyo malayo. Paano kung tawagin kang Brother Yang? Kung gayon, paano kita haharapin? Brother Mo. May apelyido ba ang Black Ink Clan mo? Seryosong sinabi ni Mo na Ye. Tanging ang Royal Lord ang may mga kwalifikasyon na gamitin ang Mo bilang kanyang apelyido. Halimbawa, ang kasalukuyang Royal Lord ng aking angkan ay si Moyu. Sa ilalim ng Royal Lord, ang pangalan at apelyido ay umaasa sa sarili, kaya maaari lang akong tawagin ni Brother Yang sa aking pangalan. Bahagyang tumango si Yang Kai nang marinig niya ang ilang balita. Sa lahat ng oras na ito, hindi pa nalaman ng human race ang pangalan ng Royal Lord na ito, ni hindi nila alam kung paano siya haharapin. Ang Black Ink Clan ay mayroon na ngayong tunay na Royal Lord, ngunit ang Royal Lord ay palaging tinatawag ang kanyang sarili bilang Royal Lord. Hindi niya akalain na talagang maririnig niya ito mula kay Mo na Ye ngayon. Ito ay hindi masyadong kapakipakinabang. Nagpatuloy si Mo na Ye, Brother Yang, ang 50,000% ay imposible. Ang lahat ng mga materyales ay manina ng aking Black Ink Clan at dinala ng aking Black Ink Clan, ngunit gusto ni Brother Yang na kumuha ng 50% nang hindi man lang nagsusumikap. Hindi ba medyo malaki ang gana mo? Ngumisi si Yang Kai, ang mga sulok ng kanyang bibig ay halos umabot sa kanyang mga tainga. May isang matandang kasabihan sa human race, isang malaking bibig ang kumakain ng lahat. Tingnan mo ang laki ng bibig ko. Hinaplos ni Mo na Ye ang kanyang mga templo na parang sumasakit ang kanyang ulo. Brother Yang, taos puso kong nais na pag-usapan ang bagay na ito sa iyo ngayon, mangyaring huwag magbiro. Inikat ni Yang Kai ang kanyang mga labi at itinuwid din ang kanyang mukha bago nagtanong. Dahil iyon ang kaso, gusto kong malaman kung magkano ang maibibigay ng Black Ink Clan. Itinaas ni Mo na Ye ang isang daliri at gumawa ng isang gesture. 0.5%. Hindi napigilan ni Yang Kai na matawa. Mo na Ye, ikaw ang perpektong halimbawa ng pagtatakda ng presyo sa ground. Kung 0.5% lang, bakit kailangan kong makipag-ayos sa iyo? Hindi ba mas mabuting nakawin ang mga supply ng iyong Black Ink Clan at kumuha ng 70%? Marshall Pick, Kabanata 5670. Napagkasundoan. Umiling si Mo na Ye at sinabing, Brother Yang, hindi na kailangang magpanggap na ignorante. Sa nakalipas na 10 taon, bagamat nagawa mong agawin ang 70% ng mga mapagkukunan ng aking angkan, iyon ay dahil lamang sa hindi binago ng aking angkan ang aming diskarte. Ngunit kung magpapatuloy ito, malamang na tuluyang susuko ang aking angkan sa pagmimina ng mga mapagkukunan ng Black Ink Battlefield. Sa oras na iyon, magkano ang maaani ni Brother Yang? Kung talagang nangyari ang ganitong sitwasyon, ito na ang katapusan ng lahat. Dahil ang Black Ink Clan ay hindi na pumunta sa Black Ink Battlefield upang kumuha ng mga mapagkukunan, natural na hindi magagawa ni Yang Kai na manloob ang anuman. Gayunpaman, ito ay imposible. Ang mga mapagkukunan sa Black Ink Battlefield ay isang kailangang-kailangan na bahagi ng kasalukuyang Black Ink Clan. Kailangan ng Black Ink Clan ang mga mapagkukunang ito upang mapanatili ang bentahe ng kanilang sariling puwersa, at kailangan din nila ang mga mapagkukunang ito upang suportahan ang paglilinang ng kanilang mga powerhouse. Kung wala ang mga supply sa Black Ink Battlefield, ang kabuuang lakas ng Black Ink Clan ay maaaring hindi maapektuhan sa maikling panahon, ngunit habang lumilipas ang panahon, ang kabuuang lakas ng Black Ink Clan ay tiyak na bababa ng husto. Hindi ito isang bagay na gustong makita ng Black Ink Clan. Sa kabilang banda, ang human race ay tila hindi naapektuhan. Kaya lang, si Yang Kai mismo ay pinigilan sa Northern Pass, ngunit ngayon na wala na siyang gagawin, walang masama sa pagiging restrained dito. Alam na alam ito ni Yang Kai, kaya nanatili siyang hindi natinag. Nang makitang hindi niya makumbinsi si Yang Kai, napabuntong hininga na lamang si Mo na Ye at itinuwid ang kanyang daliri. 10%, dapat makontento si Brother Yang sa 10% ng mga mapagkukunan ng aking angkan. Bahagyang sinabi ni Yang Kai. Lokal na pagsasalita,
Ang 10% ay hindi masyadong maliit, ngunit hindi pa rin ito sapat. Kumunat ang noo ni Mo na Ye. Brother Yang, magkano ang gusto mo? Magsalita ka ng tapat. Paano ito? Ikaw at ako ay parehong umatras. Ayaw mo ng 50%, huwag kang magsabi ng kahit ano mga 10%, 40% lang. 20%. Nakipag-bargain si Mo na Ye. Saglit itong pinag-isipan ni Yang Kai bago iniunat ang kanyang kamay at sumenyas. 30%. Mo na Ye, hindi mo na kailangang ibaba pa ang presyo. 30% ang bottom line ko. Kung hindi pa rin pumayag ang Black Ink Clan, hindi na kailangang makipag-ayos. Ang pagiging dominante ni Yang Kai ay naging sanhi ng pag-alab ng galit sa puso ni Mo na Ye. Kung ang kanyang mga salita ay magpapatahimik sa kanya, ano ang punto ng ipagpatuloy ang talakayan? Hindi maiwasan ni Mo na Ye na mag-isip kung nandito ba ang taong ito para magnakaw o manggulo. Ngunit sa lalong madaling panahon, nagpatuloy si Yang Kai. Ang lahat ng mga materyales na mina mula sa labas ng mundo ay maaaring matanggap ng Black Ink Clan. Tuwing 10 taon. Hindi, bawat 5 taon, ang Black Ink Clan ay mangungulekta ng 30% ng mga materyales na kanilang minana at ihahatid ang mga ito sa akin. Kung papayag ka, sa hinaharap, hindi ko pipigilan ang mining team ng Black Ink Clan. Nagtaas ng kilay si Mo na Ye. Kung iyon ang kaso, mayroong maraming puwang para sa pagmamaniobra. Sa totoo lang, iba-iba ang dami ng mga mapagkukunang ipinadala ng bawat koponan, at iba rin ang kanilang kalidad. Kung hindi susuriing mabuti ang mga ito, walang makakaalam kung anong uri ng mga mapagkukunan ang kanilang ibinalik. Sinabi ni Yang Kai na gusto niya ng 30%, ngunit paano siya magkakaroon ng kakayahang suriin ang lahat ng mga mapagkukunang mina ng bawat koponan? Hindi siya papayagan ng Black Ink Clan na gawin iyon. Kahit na ang Black Ink Clan ay nagbigay lamang sa kanya ng 20% o mas kaunti, mahirap para sa kanya na mapansin. Siyempre, kung ito ay masyadong maliit, si Yang Kai ay hindi sisi ngayon. Kaya noong sinabi niyang gusto niya ng 30%, ito ay talagang isang magandang paraan ng paglalagay nito, at dapat ay gumawa siya ng ilang mga hula tungkol sa kung paano ihahatid ang mga supply. Pagkatapos ng maikling katahimikan, tumanggo si Mo na Ye at sinabing, kung ganoon nga, maaari akong sumang-ayon sa kahilingan ni Brother Yang. May isa pa akong kondisyon. Sabi ni Yang Kai. Alam ni Mo na Ye na hindi ganoon kadali ang mga bagay. Pagkatapos ng napakahabang panahon ng pakikipag-ugnayan, paanong madaling mapakinabangan si Yang Kai? Brother Yang, pakiusap, mangyaring magsalita. Iniunat ni Mo na Ye ang kanyang kamay. Nilampasan siya ng mga mata ni Yang Kai at tumingin sa direksyon ng Black Ink Battlefield. Sa iba't ibang Great Territory battlefields, ayaw kong makakita ng isang pseudo-royal lord. Nahulaan na niya talaga. Lihim na nagulat si Mo na Ye. Si Meng Kei ay naging pseudo-royal lord 10 taon na ang nakalilipas, ngunit siya ay nanatiling nakatago. Ang orihinal na plano ng royal lord ay gamitin siya para lumabas at akitin si Yang Kai, ngunit sa nakalipas na 10 taon, hindi na nagpakita si Yang Kai sa No Return Pass, na para bang nag-iingat siya sa bitag. Doon. Si Mo na Ye ay orihinal na naghinala na may nahulaan na si Yang Kai, ngunit sa kasamaang palad, wala siyang paraan upang patunayan ito. Ngayong narinig niya ang mga salita ni Yang Kai, paanong hindi niya malalaman na tama ang kanyang hinala? Higit pa rito, orihinal na binalak ni Mo na Ye na maghintay hanggang sa malutas ang usaping ito bago hayaang magpatuloy si Meng Kei na magtagos sa mga anino at makipagsanib puwersa sa Royal Lord upang bantayan ang No Return Pass, habang siya, si Mo na Ye, maglalaan ng oras upang pumunta sa frontline battlefield para pangasiwaan ang mga bagay-bagay. Sa ganitong paraan, ang pagdaragdag ng isang pseudo-royal lord ay magiging sapat upang baguhin ang resulta ng isang territory battlefield. Gayunpaman, bago niya maipatupad ang planong ito, pinatahimik siya ni Yang Kai. Ito ay isang bagay na hindi niya basta-basta mapapayag, ngunit si Mo na Ye ay hindi nag-alinlangan kahit kaunti at ngumiti lang. Si Brother Yang, makatitiyak ako, nananatili ako dito sa loob ng maraming taon, ang Royal Lord ay sarado na, door cultivation, at inalagaan ko na ang lahat ng major at minor na mga bagay, kaya walang paraan na makakapunta ako sa frontline battlefield. Ang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita ay parang siya lang ang pseudo-royal lord. Hindi ito itinuro ni Yang Kai, at wala rin siyang intensyon na i-verify ito. Ang pakiramdam ng krisis na naramdaman niya mula sa ilang beses na paglapit sa No Return Pass sa nakalipas na 10 taon ay sapat na para maisip niya na hindi lang si Mo na Ye ang pseudo-royal lord. Nakangiting tinanong niya. Dahil iyon ang kaso, naayos na ba ang bagay na ito?
Nag-isip sandali si Mo na Ye bago tumango. Mabuti. Tumawa si Yang Kai at casual na kumuha ng isang bagay sa ere bago ito itinapon kay Mo na Ye. Si Mo na Ye ay nagsuot ng mapagbantay na ekspresyon nang marinig niyang sinabi ni Yang Kai. Sinabi ko sa iyo noong huling pagkakataon sa no return pass na ililibre kita ng inumin. Masaya ang pagtutulungan ngayon, sa iyo ang garapon ng masarap na alak na ito. Inunat ni Mo na Ye ang kanyang kamay at kinuha ito, natuklasan na ito ay isang garapon lamang ng alak at hindi isang uri ng artifact. Bahagyang nagbago ang Space Principle, at nang tumangala si Mo na Ye, wala nang makita si Yang Kai. Kahit na palagi niyang binibigyang pansin ang mga galaw ni Yang Kai, malabo lang niyang naramdaman ang direksyon kung saan siya tumakas. Kung tungkol sa kanyang eksaktong lokasyon, imposibleng matukoy maliban kung siya ay humabol sa kanya. Sa puso niya, lihim siyang nabigla. Ang space daw ng taong ito ay nagiging mas malalim. Kung magpapatuloy ito, sino sa Black Ink Clan ang makakapidyo sa kanya? Ang boses ni Yang Kai ay umalangaw-ngaw sa kanyang tainga. Sa mga tuntunin ngayon, 5 taon mula ngayon, magpapadala ako ng mensahe upang ipaalam sa iyo ang lokasyon ng pagpapalitan ng mga kalakal. Dagdag pa rito, sa nakalipas na 10 taon, marami akong nakuhang supply mula sa iyo, kaya alam ko kung gaano karaming mga materyales ang mayroon. Pagdating ng oras para ibigay ang mga gamit, mangyaring huwag masyadong lumayo, kung hindi ay tatanggi akong tanggapin ang mga ito. Tinatanggihan ang mga benepisyo ng librera, bahagyang ipinikit ni Mo na Ye ang kanyang mga mata habang ang garapon ng alak sa kanyang kamay ay nabasag at ang alak ay tumalsik sa hangin. Sa isang malamig na singhot, tumalikod siya at lumipad patungo sa direksyon ng no return pass. Kahit na ang Royal Lord ay nagbigay sa kanya ng buong awtoridad na pangasiwaan ang bagay na ito, ngayong may resulta na, kailangan pa rin niyang iulat ito sa Royal Lord. Inaasahan niyang magagalit ang Royal Lord, ngunit ngayong dumating na ang mga bagay-bagay, kung nais ng Black Ink Clan na magpatuloy sa pagkuha ng mga supply mula sa Black Ink Battlefield, maaari lamang nilang hayaan na samantalahin sila ni Yang Kai. Bukod pa rito, naroon din ang bagay na gusto niyang pumunta sa frontline battlefield, kaya maaari na lamang niyang isantabi ito sa ngayon. Para naman kay Meng Kay. Patuloy lang siyang magkukubli, baka isang araw ay magampanan niya ang isang papel. Matapos harapin ang mga usapin ng Black Ink Clan, tumahimik si Yang Kai. Alam ng Black Ink Clan na nagtatago siya sa isang lugar sa labas ng no return pass, ngunit kung saan siya nagtatago, walang nakakaalam. Sa kabutihang palad, hindi na siya muling nagpakita upang pagnakawan ang mga supply na inihahatid, na nagpapahintulot sa mga ordinaryong sundalo ng Black Ink Clan na maging mas komportable. Sa kaibuturan ng kawalan, binawi ni Yang Kai ang kanyang aura at itinago ang kanyang sarili. Sa pagkakataong ito, ang pakikipaglaban ng talino at katapangan ni Yang Kai kay Mo na Ye ay lubos na kasiya siya. Ang tanging awa ay hindi niya nagawang pumatay ng ilang territory lords. Sa katunayan, nagkaroon siya ng pagkakataon na pumatay ng ilang innate territory lords, ngunit kung talagang gagawin niya iyon, magagalit lamang ito sa Black Ink Clan at makakasama sa kanyang mga plano sa hinaharap, kaya matiis lamang ni Yang Kai. Tulad ng para sa 5 taong deadline, ito ay dahil masyadong maraming oras ang lumipas at napakaraming mga variable. Gayunpaman, kung madalas siyang nakikipag-ugnayan sa Black Ink Clan, magiging mapanganib ito para sa kanya. Kung maaari, natural na handang bilangin ni Yang Kai ang lahat ng mga mapagkukunan mula sa mga koponan ng Black Ink Clan na bumalik sa no return pass at mangolekta ng 30% ng mga ito. Kung talagang gagawin niya iyon, magbibigay lamang ito ng pagkakataon sa Black Ink Clan na iset up ang Heaven Seal ang Earth Locking Array. Ngayon ay nagawa niyang kumilos ng mayabang sa harap ng maraming mga master ng Black Ink Clan at hindi maglakas loob na ilagay sa kanyang mga mata ang Royal Lord ng Black Ink Clan, ang tanging dahilan kung bakit niya tatawagan ang isang pseudo-Royal Lord tulad ni Mo na Ye na kapatid. Ay dahil sa kanyang misteryosong space daw. Ngunit kung mawawala sa kanya ang suportang ito, magiging mas malakas lang siya ng 8th grade human race cultivator. Ang Heaven Seal ang Earth Locking Array ang tanging kalaban niya. Paano niya mabibigyan ng pagkakataon ng Black Ink Clan na mag-set up ng isang mahusay na hanay upang bitag siya? Tahimik ang kawalan, at walang gumagambala sa kanya. Pinatahimik ni Yang Kai ang kanyang isip at tahimik na naiintindihan ang kanyang space-time breakdown habang lumilipas ang oras. Dumating na ang 5 taong deadline para magpadala ng mga supply, nagpadala si Yang Kai ng mensahe kay Mo na Ye at binigyan siya ng lokasyon bago tahimik na naghihintay. Wala pang kalahating araw, mabilis na lumapit ang isang aura. Lumingon si Yang Kai at nakitang hindi si Mo na Ye, kundi isang Black Ink Clan feudal lord. Nang makita siya mula sa malayo, ang feudal lord ay huminto at tumitig kay Yang Kai nang may takot,
nanginginig ang kanyang katawan. Para bang ang taong nakatayo sa kanyang harapan ay hindi isang lahi ng tao, ngunit isang mabangis na hayop na maaaring umatake at lumunin siya anumang oras. Walang alinlangan, ang reputasyon ni Yang Kai sa Black Ink Clan ay napakahusay, at higit sa 100 innate territory lords ang namatay sa kanyang mga kamay. Paanong ang isang feudal lord ay maglakas loob na harapin ang isang killing star? Naikuyom ng feudal lord ang kanyang mga kamao at sinabi sa nanginginig na boses. Sa utos ni Sir Mo na Ye, naparito ako upang maghatid ng mga supply kay Sir Yang Kai. Tanggapin mo sila. Pagkasabi nito, inihagis niya ang isang space ring. Bahagyang tumango si Yang Kai bago hinawakan ang space ring at ibuhos ang kanyang divine sense dito. Napakaraming supply, ngunit ayon sa mga pagtatansya ni Yang Kai, ito ay dapat na mas mababa sa 30% ng napagkasunduang halaga. Ito ay natural lamang na ito ay magiging mas kaunti. Imposibleng maging masunurin ang Black Ink Clan at ibigay sa kanya ang ipinangakong 30%. Gayunpaman, hindi ito masyadong sobra, malamang na mga 25%, kaya nagkunwari si Yang Kai na hindi niya alam ang tungkol dito. Sa anumang kaso, na-anticipate na niya ito. Naghintay sandali ang feudal lord, ngunit nang makitang hindi tumugon si Yang Kai, sinabi niya. Kung walang problema, babalik ang hamak na ito upang magulat. Pagkasabi nito ay agad siyang tumalikod para umalis, ayaw na niyang manatili pa. Martial Pick, Kabanata 5691. 5 taon at 5 taon. Maghintay. Sigaw ni Yang Kai. Naninigas ang katawan ng feudal lord habang lumingon siya kay Yang Kai at ngumiti. May iba pa ba, sir? Kinuha ni Yang Kai ang isang garapon ng alak at itinapon ito. Dalhin ito kay Mo na Ye. Matapos makuha ang mga benepisyo ng Black Ink Clan, natural na kailangan niyang ibalik ang isang bagay. Sa anumang kaso, siya ay walang kakulangan ng magandang alak sa kanyang miniature universe. Kinuha ito ng feudal lord at maingat na iniligpit. Nang muli siyang tumangala, walang bakas ni Yang Kai sa kanyang harapan, at hindi niya napigil ang manginig habang nagmamadali siyang lumipad patungo sa No Return Pass. Pagbalik sa No Return Pass, ikinwento niya ang buong kwento ng pagbibigay ng mga supply kay Yang Kai at ibinigay ang alak. Naningkit ang sulok ng mga mata ni Mo na Ye dahil halos naiinis siya. Noong nakaraang pagkakataon, binigyan siya ni Yang Kai ng isang garapon ng alak, ngunit hindi niya ito ininom at direktang sinira ito. Gayunpaman, sa oras na iyon, ibinigay ito ni Yang Kai sa kanya ng pribado, kaya walang nakakita nito, kaya wala iyon. This time, iba na. Ibinalik ito ng feudal lord na ito, at ito ang unang pagkakataon na nag-abot siya ng mga supply kay Yang Kai, napakaraming mata ang nakatutok sa bagay na ito sa No Return Pass. Kung kumalat ang balita tungkol dito, ano kaya ang iisipin ng Sir Royal Lord? Ano kaya ang iisipin ng ibang territory lords? Para bang mayroon siyang magandang relasyon kay Yang Kai at may isang uri ng lihim na pakikitungo sa kanya. Kung hindi niya ipinaliwanag ng malinaw ang bagay na ito, paano siya pagkakatiwalaan ng Royal Lord sa hinaharap? Hindi na makapaghintay si Mo na Ye na mahanap si Yang Kai at labanan siya para patunayan ang kanyang pagiging inosente. Matapos tanggalin ang feudal lord, si Mo na Ye ay hindi nang ahas na maging pabaya. Bitbit ang bangal ng alak, pumunta siya sa Black Ink Nest ng Royal Lord at inulit ang sinabi ng feudal lord. Buti na lang at walang gaanong reaksyon ng Royal Lord at mahinahong sinabi lang na naiintindihan niya bago siya pinaalis. Palihim niyang binalaan ang kanyang sarili na huwag pababayaan ang kanyang pag-iingat kapag nakikitungo sa isang kasuklam-suklam at walang kahihiyang tao tulad ni Yang Kai, kung hindi ay malaki ang posibilidad na mahulog siya sa kanyang bitag. Sa kabutihang palad, ang awayan sa pagitan ng human race at ng Black Ink Clan ay kasing lalim ng dagat, at walang paraan upang malutas ito. Ang kasuklam-suklam na pamamaraan ni Yang Kai ay walang epekto, at kung ito ay naging isang kaaway ng human race, ang isang simpleng paraan upang humimok sa pagitan ng dalawang lahi ay maaaring gumanap ng isang hindi inaasahang papel. Sa mga frontline, ang mga sundalo ng Black Ink Clan ay patuloy na lumalaban, ngunit ang sitwasyon sa No Return Pass ay kalmado gaya ng dati. Sa katunayan, mula nang makuha ng Black Ink Clan ang No Return Pass, si Yang Kai ay maaaring dumating ng mag-isa o pinangunahan ang mga labi ng hukbo ng human race dito ng ilang beses. Kung wala si Yang Kai, ang No Return Pass ay palaging librero at komportable. Marami sa mga territory lords na dumanas ng matinding pagkatalo sa mga frontline at sa kabutihang palad ay nakaligtas ay babalik sa No Return Pass at papasok sa high-grade Black Ink Nest para magpagaling. Tuwing 5 taon, paulit-ulit na ipinapadala ng Black Ink Clan ang mga paninda na kanilang nakolekta at ibinigay ito kay Yang Kai. Gayunpaman,
Pagkatapos maranasan ang unang pagkatalo, walang Black Ink Clan ang nangahas na madaling tanggapin ang alak ni Yang Kai, na iniwan siyang walang magawa. Sa tuwing oras na para makatanggap ng mga supply mula sa Black Ink Clan, pipili si Yang Kai ng random na lokasyon. Sa anumang kaso, napakalaki ng kawalan, kaya kung magpasya siya sa isang pansamantalang lokasyon, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa mga pagsasaayos ng Black Ink Clan. Sa pangkalahatan, naging maayos ang lahat, at pagkatapos ng halos 100 taon, si Yang Kai ay nakaipon ng maraming magagandang bagay. Sa pagkalkula ng oras na para makipagkasundo siya kay Uyang Lai at sa iba pa. Matapos makatanggap ng wala pang 30% ng mga mapagkukunan mula sa Black Ink Clan, nagmadali si Yang Kai sa lugar ng pagmimina ng human race. Naiwan niya ang Space Spirit Bead sa daan, kaya hindi masyadong mahirap para sa kanya na maglakbay. Matapos matagumpay na mahanap si Uyang Lai at ang iba pa, hindi nakakagulat na pagkatapos ng mga reklamo ni Uyang Lai, ang lahat ng galit na pinigilan niya sa loob ng 100 taon ay napunta na ngayon kay Yang Kai. Sumisigaw na sina Yang Kai at Big Head Mi ay walang ginawa at talagang inayos ang isang matandang general na tulad niya na manatili dito. Ito ay isang pag-aaksaya lamang ng talento, kaya hiniling niya kay Yang Kai na bumalik sa Head Office Division para kausapin si Big Head Mi at ilipat siya pabalik sa frontline battlefield. Pumayag lang si Yang Kai at sa wakas ay binitawan na ito ni Uyang Lai. Ang 10,000 cultivator ng human race ay nagmina ng maraming mapagkukunan sa nakalipas na 100 taon, at ang lugar na ito ay matatagpuan sa kailaliman ng Black Ink battlefield. Nalampasan na nito ang lugar kung saan matatagpuan ang King City ng Black Ink Clan, kaya kahit 100 taon na ang lumipas, medyo payapa pa rin ang lugar na ito. Ito ay isang magandang bagay, at pati na rin ang inaasahan ni Yang Kai na makita. Kung ang libu-libong human race cultivator na ito ay natuklasan ng Black Ink Clan, wala silang magagawa kundi lumipat at huwag makipaglaban sa Black Ink Clan. Una, ang mga lakas ng mga taong ito sa pangkalahatan ay hindi mataas, kaya kung sila ay lumaban sa Black Ink Clan, sila ay magdaranas ng mga pagkatalo, at pangalawa, kailangan nilang balikatin ang mabigat na responsibilidad ng mga mapagkukunan ng pagmimina para sa mga sundalo ng human race, kaya ang pakikipaglaban sa kaaway ay hindi nila priority. Matapos itago ang lahat ng mga natamo nila sa nakalipas na 100 taon, nagpaalam si Yang Kai kay Uyang Lai at sa iba pa bago ay konekta ang kanyang kamalayan sa World Tree at ginamit ito upang gabayan siya sa Great Cosmological Realm bago bumalik sa Star Boundary. Nang walang anumang pagkaantala, dumiretso si Yang Kai sa Human Races Head Office at ibinigay ang lahat ng mga ani mula sa nakalipas na 100 taon kay Mi Jinglan. Natanggap ito ni Mi Jinglan at nabigla. Kailan naging sagana ang mga mapagkukunan ng Black Ink battlefield? 10,000 sundalo ang nagpunta sa minahan para sa mga mapagkukunan, kaya talagang nag-aalala siya tungkol sa kung magkano ang maaari nilang minahan sa loob ng 100 taon. Pagkatapos ng lahat, gumugol siya ng higit sa 10,000 taon sa Black Ink battlefield at lubos na pamilyar sa sitwasyon doon, ngunit ang halaga ng mga mapagkukunang ibinalik ni Yang Kai ay higit sa 2 o 3 beses na higit pa kaysa sa kanyang latent tiya. Ayon sa mga pagtatansya ni Yang Kai, na may 10,000 sundalo na nagmimina araw at gabi, hanggat makakahanap sila ng angkop na lugar na pagmiminahan, ang kanilang ani ay hindi magiging katumbas ng kanilang pagkonsumo, ngunit maaari itong maantala ang kasalukuyang sitwasyon ng human race. Gayunpaman, ibinalik ni Yang Kai ang napakaraming sabay-sabay, kaya ang pagkonsumo ng mga mapagkukunan ng human race sa nakalipas na 100 taon ay agad na napunan, at sila ay medyo mayaman. Ito ay isang masayang sorpresa. Ngunit maya-maya, may naisip siya at mataimtim na tumingin kay Yang Kai. Pumunta ka para dambungin ang Black Ink Clan. Tanging ang Black Ink Clan lang ang makakagawa ng napakaraming mapagkukunan, kung hindi, imposibleng ipaliwanag ang lahat sa harap nila. Ngumiti si Yang Kai at sinabing, masasabi mo na, nakagawa ako ng ilang kasunduan sa Black Ink Clan. Ang Black Ink Clan sa No Return Pass ay magbibigay sa akin ng 30% ng mga mapagkukunan na kanilang mina. Ang ilan sa mga bagay na ito ay mina ng aking human race, habang ang iba ay inani mula sa No Return Pass. Biglang naging komplikado ang ekspresyon ni Mi Jinglan. Bagamat hindi sinabi ni Yang Kai kung paano niya ito ginawa, naiisip ni Mi Jinglan ang mga kahirapan at panganib na kasangkot. Kung hindi dahil sa ang Black Ink Clan ay napilitang pumasok sa isang sulok, paano sila pumayag sa katawa-tawang kahilingan ni Yang Kai? Gayunpaman, si Yang Kai ay nag-iisa, kaya paano siya kikilos upang maging ang Black Ink Clan ay walang pagpipilian kundi ang pumayag. Sa nakalipas na 100 taon, tiyak na nahaharap si Yang Kai sa maraming krisis sa buhay o kamatayan. Ang mabigat na pasanin ng pag-asa ng isang lahi ay talagang bumibigat sa mga balikat ng isang tao,
na naging dahilan upang ang puso ni Mi Jinglan ay mapuno ng masalimuot na emosyon. Huminga ng malalim, yumuko siya kay Yang Kai. Nagulat si Yang Kai at mabilis na tinulungan si Mi Jinglan na tumayo. Senior brother, ano ang ginagawa mo? Hindi tumayo si Mi Jinglan, sa halip ay tame time na sinabi, nagpapasalamat si senior brother kay junior brother sa ngalan ng bilyon-bilyong angkan. Namula si Yang Kai sa hiya. Masyadong seryoso si senior brother. Isa rin akong lahi ng tao, at marami sa aking mga kaibigan at pamilya ang nakipaglaban sa Black Ink Clan sa larangan ng digmaan. Ito ang aking tungkulin. Pilit na tinulungan si Mi Jinglan na tumayo, binago ni Yang Kai ang paksa. Senior brother, kumusta ang sitwasyon sa pagitan ng dalawang karera sa mga araw na ito? Sumagot si Mi Jinglan. Ganoon pa rin, walang masyadong nagbago. Sa iba't ibang Great Territory battlefields, palaging may mga bagong dating mula sa dalawang lahi na nagpapakita ng kanilang mga ulo, at maraming mga elite ang namatay sa larangan ng digmaan. Sa ganoong tensyon at pag-alit na kapaligiran, hindi tiyak na makakaligtas ang mga may mataas na kakayahan. Ang mataas na kakayahan ay nangangahulugan lamang ng malaking potensyal, ngunit kung nais ng isang tao na makakuha ng higit na lakas, kailangan muna nilang mabuhay sa larangan ng digmaan. Sa pamamagitan lamang ng pag-survive sa bawat dakilang labanan magkakaroon sila ng kinabukasan. Ang human race ay walang kakulangan ng mga henyo sa sandaling ito, ang kulang sa kanila ay oras. Ang unang batch ng magagandang seedlings na nakapasok sa 7th grade ay nakarating na lahat sa 8th grade Heaven Opening Realm, ngunit kung gusto nilang makapasok sa 9th grade, kakailanganin nila ng oras upang pagsamahin ang kanilang lakas. Sa kabilang banda, ang veteranong 8th grade tulad ni Mi Jinglan at Uyang Lai ay matagal nang naabot ang kanilang mga limitasyon, ngunit dahil sa kanilang limitadong potensyal, wala silang pag-asa na maabot ang 9th grade. Sina Xiang Shan, Wei Junyang, at ilang iba pang matandang general na may mga kwalifikasyon na sumulong sa 9th grade ay nasa hiwalay pa rin. Walang nakakaalam kung paano sila ginagawa o kung maayos ba ang lahat. Pagdating sa paglusob, ang mga tagalabas ay walang paraan upang tulungan sila, kaya maaari lamang silang umasa sa kanilang sarili. Lihim na nanalangin si Yang Kai na isang araw sa kanyang pagbabalik, makarinig siya ng magandang balita. Hindi siya nagtagal sa head office. Matapos makipagpalitan ng ilang salita kay Mi Jinglan at kumpirmahin na ang sitwasyon sa pagitan ng dalawang lahi ay hindi nalalala anumang oras sa lalong madaling panahon, siya ay naglakbay muli sa Black Territory, gamit ang sikretong daanan na iyon upang sumugod sa Black Ink battlefield. Tuwing 5 taon, si Yang Kai ay makakatanggap ng isang batch ng mga materyales habang si Uyang Lai at ang iba pa ay magpapadala ng mga mapagkukunan isang beses bawat daang taon. Sa paglipas ng mahabang taon, naglakbay si Yang Kai sa kawalan ng mag-isa, naghahatid ng sunod-sunod na mga materyales mula sa Black Ink battlefield para linangin ng mga sundalo ng human race. Sa pagsisikap ni Yang Kai, ang punong tanggapan ay hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga supply. Sa tuwing nagbabalik si Yang Kai ng walang katapusang bilang ng magagandang bagay, sapat na para magamit ng human race sa loob ng 100 taon. Sa panahong ito, nagtagal din si Yang Kai sa pagpunta sa Primodile Heaven's Source Grand Restriction para imbestigahan ang sitwasyon. Ang labanan doon ay napakatindi, ngunit sa kabutihang palad, si Wukong at ang withdrawing Black Ink Army ay nakipagtulungan ng mabuti. Sa ilalim ng ganap na kontrol ni Wukong, ang agwat sa Primodile Heaven's Source Grand Restriction ay hindi napalawak, at ang bilang at kalidad ng mga miyembro ng Black Ink Clan na nagawang makalusot sa gap ay lubos na napigilan. Sa ganitong paraan, ang 6,000 sundalo ng withdrawing Black Ink Army, kasama ang iba't ibang kaayusan ng withdrawing Black Ink Pavilion, pati na rin ang Divine Dragon Fugwang, mapanatili nila ang sitwasyon. Gayunpaman, pagkatapos ng napakaraming taon ng pangangaso at pagpatay, wala pa silang nakikitang senyales ng pagbaba ng Black Ink Clan sa loob ng Primodile Heaven's Source Grand Restriction. Talagang nakakabigla. Walang nakakaalam kung gaano karaming mga master ng Black Ink Clan ang nagtago sa kanilang sarili sa loob ng Primodile Heaven's Source Grand Restriction at kung gaano karaming mga master ng Black Ink Clan ang lumabas mula rito. Parang walang katapusan sa kanila. Sa kasalukuyan, ang buong Primodile Heaven's Source Grand Restriction ay sakop ng itim na tinte na ulap na nabuo ng Black Ink Clan pagkatapos ng kanilang pagkamatay. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang withdrawing Black Ink Pavilion ay may sariling proteksyon laban sa pagsalakay ng Black Ink Strength, ang pakikitungo lamang sa siksik na Black Ink Strength ay magbibigay ng sakit sa ulo ng withdrawing Black Ink Army. Mula sa natutunan ni Fugwang, sa loob ng Primodile Heaven's Source Grand Restriction, ang ilan sa Royal Lord ay nagtangkang magmadaling lumabas, ngunit karamihan sa kanila ay nabigo.
Paminsan-minsan, ang ilan sa Royal Lord ay nagawang makawala sa Grand Restriction, ngunit lahat sila ay dumanas ng matinding pagkalugi. Sa ganoong sitwasyon, paano sila magiging katugma ng isang Divine Dragon na naghihintay sa labas? Sa paglipas ng mga taon, hindi bababa sa 7 o 8 Royal Lord ang namatay sa kamay ni Fu Guang. Martial Peak, Kabanata 5672. Ang kaligayahan ng Black Ink Clan. Sa nakalipas na daan-daang libong taon, kung ikukumpara ang bilang ng mga tao na nakapatay ng pinakamaraming Royal Lords, walang alinlangan na si Fu Guang iyon. Sa Black Ink Battlefield, bagamat may mga nauna sa lahi ng tao na matagumpay na napatay ng 9th grade old ancestor ang isang Royal Lord, wala sa 9th grade old ancestors ang nakapatay ng napakarami sa kanila. Ang kahangahangang mga nagawa ni Fu Guang ay resulta ng isang espesyal na sitwasyon at hindi na mauulit. Sa ilalim ng ganap na kontrol ni Wukong sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, ang pagbubukas ay maaaring magbigay daan sa Territory Lord na ligtas na makadaan, ngunit hindi magawa ng Royal Lord. Ang tanging resulta ng sapilitang pagdaan ay nasugatan ng Grand Restriction. Wala sa mga Royal Lords na sumugod sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction ang nasa perpektong kondisyon, karamihan sa kanila ay mayroon na lamang 70 o 80% ng kanilang lakas na natitira. Sa pagharap sa isang dalubhasa tulad ni Fu Guang, paano sila magkakaroon ng kapalaran upang harapin siya? Malaki ang binayaran ni Wukong para dito. Bagamat isa na siyang 9th grade, kung gusto niyang kontrolin ang Primordial Heaven's Source Grand Restriction, kailangan niyang gamitin ang kanyang buong lakas. Dahil dito, maging ang kanyang sariling paglilinang ay naantala. Nang tanungin siya ni Yang Kai tungkol sa sitwasyon, nagsalita lang siya ng ilang salita bago mabilis na pinutol ang koneksyon, natatakot na siya ay magkamali. Pansamantalang na-stabilize ang Primordial Heaven's Source Grand Restriction, kaya hindi na kailangang mag-alala ni Yang Kai tungkol dito. Sa katunayan, hindi siya maaaring makialam. Naglaan din siya ng ilang oras upang bisitahin ang Chaotic Dead Territory at binigyan si Ruaxi ng maraming mapagkukunan ng 5 elements. Bagamat nag-iwan siya ng ilang cultivation resources para kay Ruaxi noong nakaraang pagkakataon, sapat lang ang mga ito para tumagal siya ng 1,000 taon ng cultivation. Ngayong lumipas na ang daan-daang taon, malamang na naubos na ni Ruaxi ang karamihan sa kanyang mga mapagkukunan. Matapos siyang hindi makita sa loob ng maraming taon, ang lakas ni Ruaxi ay tumaas ng husto. Kung ikukumpara noong siya ay nakalusot pa lamang sa 8th grade, ang kanyang aura ay walang alinlangan na ilang beses na mas makapal. Ang dahilan ng lahat ng ito ay ang patuloy na pagpapabuti ng kanyang Heaven Grade bloodline, pati na rin ang paglaki ng pundasyon ng kanyang miniature universe. Ito ay totoo lalo na para sa huli. Kailangan ng mga ordinaryong cultivator na pinuhin ang 7 uri ng yin-yang at 5 elements resources, ngunit si Ruaxi ay may tulong ni Big Brother Huang at Big Sister Lan, kailangan lang niyang lunukan ang yin at yang attribute mula sa Sun and Moon, hindi na kailangan upang pinuhin ang mga ito mula sa mga mapagkukunan. Ang oras ng kanyang paglilinang ay mababawasan ng 20-30% kumpara sa mga ordinaryong tao. Kung si Big Brother Huang man o si Big Sister Lan, pareho silang nagbigay ng malaking kahalagahan sa paglilinang ni Ruaxi at hinihimok siyang pinuhin ang mga mapagkukunan ng 5 elements sa nakalipas na ilang taon. Si Ruaxi din mismo ang uri ng tao na kayang tiisin ang kalungkutan at kahirapan. Alam din niya na sa pamamagitan lamang ng pagiging mas malakas ay maipapakita niya ang kanyang sariling kinang sa mga darating na dakilang laban, kaya't nagsumikap siya sa paglipas ng mga taon. Dahil dito, ang bilis ng pagtaas ng kanyang lakas ay natural na napakabilis. Sa isang kisap mata, 1,000 taon na ang lumipas mula noong nakipagkasundo si Yang Kai kay Mo na Ye na kumuha ng 30% ng mga mapagkukunan mula sa Black Ink Clan. Sa nakalipas na 1,000 taon, nagpunta si Yang Kai sa Chaotic Dead Territory at sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction, ngunit hindi pa siya nakapunta sa No Return Pass. Ang mga base ng pagmimina ng human race at maging ang head office division ng human race ay ginamit bilang mga tool sa transportasyon upang magbigay ng pinakamahusay na proteksyon para sa mga sundalo ng human race. Noong sila ay mahina, 100 taon o 1,000 taon ay isang mahabang panahon, ngunit kapag sila ay naging malakas, lalo na sa kapaligirang ito kung saan ang dalawang lahi ay naglalaban sa loob ng libu-libong taon, ang 1,000 taon ay wala. Sa nakalipas na ilang taon, hindi nagkusa si Yang Kai na linangin, kaya sa kanyang librerag oras, pinag-aaralan niya ang Tao of Space and Time. Gayunpaman, naabot na niya ang rurok ng 8th grade, at ang paglawak ng miniature universe ay umabot na sa limitasyon nito, na nagpapahintulot sa kanya na malinaw na madama ang hindi nakikitang hadlang sa labas ng teritoryo ng kanyang miniature universe na pumipigil sa kanyang pag-unlad.
Ito ang innate shackles na nilikha ng Heaven Opening Realm Method. Mula noong sinaunang panahon hanggang ngayon, walang sino man ang nakabasag ng tanikala na ito maliban kay Zhang Ruozi, na nagtataglay ng Heaven Grade Bloodline. Sa loob ng pangunahing bulwagan, tinitingnan ni Mo Naye ang iba't ibang impormasyon na natanggap niya mula sa frontline battlefield, kung saan ang battlefield ay dumanas ng malakas na pag-atake mula sa human race at nakaranas ng matinding pagkatalo, na nangangailangan sa kanya na palitan ang kanyang mga puwersa, kung saan ang battlefield ay nagkaroon ng isang territory lord ang pumatay at hinihiling sa kanya na magtalaga ng isang makapangyarihang master. Sa nakalipas na ilang taon, malinaw niyang naramdaman na ang digmaan sa pagitan ng human race at Black Ink Clan ay naging mas matindi kaysa dati. Ito ay hindi lamang dahil sa patuloy na pag-unlad ng sitwasyon, kundi dahil din sa pagtaas ng bilang ng mga master mula sa dalawang karera. Matapos ang napakaraming taon, ito man ay ang 8th grade human race o ang territory lord, ang kanilang bilang ay mas marami kaysa dati. Sa napakaraming masters, natural na naging mas matindi ang labanan. May mahinang pakiramdam si Mo Naye na ang kasalukuyang sitwasyon sa pagitan ng human race at Black Ink Clan ay hindi na mapapanatili ng mas matagal. Sa sandaling ang bilang ng mga masters mula sa dalawang karera ay nakalusot sa isang kritikal na punto, o kung may iba pang dahilan upang pasiglahin sila, ang agos ng digmaan sa pagitan ng dalawang karera ay aabot sa buong mundo. Siya ay nakikitungo sa malaki at maliliit na bagay ng Black Ink Clan sa ngalan ng Royal Lord Mo Yu sa loob ng maraming taon, kaya natural na madali para sa kanya na pangasiwaan ang impormasyong ito. Ang tanging nagpasakit sa kanya ng ulo ay ang isa pang pseudo-royal lord, si Meng Kei. Ang taong ito ay hindi mapakali mula nang siya ay naging isang pseudo-royal lord at determinadong pumatay ng isang human race master para patunayan ang kanyang lakas. Sa kabutihang palad, hindi siya pinahintulutan ng royal lord na gawin iyon. Hindi pa banggitin ang kasunduan na ginawa niya kay Yang Kai noong nakaraan, hindi maginhawa para sa pseudo-royal lord na lumitaw sa larangan ng digmaan. Kahit nawala ang kasunduang ito, si Meng Kei ang nakatagong trump card ng Black Ink Clan, kaya paano siya madaling malantad? Ang pagpatay sa ilang human race master ay hindi magbabago sa pangkalahatang sitwasyon, kaya kailangan ni Meng Kei na magpakita sa isang mas mahalagang okasyon. Mas mainam kung maibabalik niya ang lakas ng dalawang karera at maitatag ang pundasyon para sa tagumpay ng Black Ink Clan. Bukod dito, naghinala si Mo Naye na ang human race ay may bagong panganak na 9th grade Heaven Opening Realm. Halimbawa, si Xiang Shan na hindi niya nakita sa loob ng maraming taon. Kung ma-expose si Meng Kei, baka may paraan ang human race para harapin siya. Siya ay nag-iisip para sa Black Ink Clan at para kay Meng Kei, ngunit hindi ito pinahalagahan ni Meng Kei. Nitong mga nakaraang taon, naging mas mapangahas si Meng Kei sa kanyang harapan, at ngayong hindi siya pinayagan ng Sir Royal Lord na umalis sa No Return Pass, gusto talaga niyang hatiin ang kanyang awtoridad. Nagdulot ito ng lihim na pagkamuhi ni Mo Naye sa kanyang puso. Noon, mahigit 100 ng innate territory lords ang gumamit ng fusion technique, paanong si Meng Kei ang nagtagumpay. Si Mo Naye ay hindi isang taong nagmamalasakit sa kanyang posisyon. Ang lahat ng ginawa niya ay para sa Black Ink Clan na pagisahin ang langit, ngunit kung gusto ni Meng Kei na hatiin ang kapangyarihan, hindi siya papayag dito. Matapos mamuno sa Black Ink Clan sa napakaraming taon, mas alam niya kaysa kanino pa ang pagkakaiba sa pagitan ng isang tao at 2 taong namumuno. Buti na lang at naniwala pa rin sa kanya ang Sir Royal Lord. Sa pagharap sa maraming kahilingan ni Meng Kei, nakatutok lamang siya sa pag-aliw sa kanya at hindi talaga pumayag sa anuman. Ito ay lamang na ang taong ito ay nakatayo sa gilid sa lahat ng oras na ito, nagbubuga ng lahat ng uri ng katarantaduhan. Sinubukan ni Mo Naye ang kanyang makakaya na huwag makinig sa daldal ni Meng Kei at sa halip ay nagpadala ng serye ng mga utos. Biglang umalangaw ang isang tawa mula sa kung saan, na may halong walang hangganang saya. Sa pangunahing bulwagan, sina Mo Naye at Meng Kei, na abala sa pagproseso ng impormasyon, ay hindi maiwasang mapatingin sa isa't isa at makita ang kalituhan sa mga mata ng isa't isa. Kung hindi siya mali ang narinig, ang tawa na iyon ay pag-aari ng Sir Royal Lord. Bukod dito, ang pinagmulan ng tunog ay talagang mula sa Black Ink Nest kung saan naninirahan ang Royal Lord. Mabilis na bumangon si Mo Naye at nagmamadaling lumabas, si Meng Kei ay ayaw mahuli at mabilis na sumunod. Ang tawanan ay napakasigla at tumagal ng mahabang panahon. Nang dumating ang 2 pseudo-royal lords sa harap ng high-grade Black Ink Nest, unti-unting humina ang tawa ni Mo Yu habang siya ay sumisigaw. Pasok! Isang hakbang pasulong si Mo Naye at papasok na sana, ngunit sadyang nauna si Meng Kei sa kanya. Mukhang walang pakialam si Mo Naye at sumunod na lang sa likod niya.
Di nagtagal, sa kaibuturan ng Black Ink Nest, nakilala ng dalawang pseudo-royal lords ang kasalukuyang tunay na royal lord. Si Meng Kei ang unang nagtanong. Sir, may magandang balita ba? Masayang tumango si Muyu. Tama, magandang balita. Hindi niya ito tahasang sinabi, ang mga tao ay palaging nasa mataas na espiritu, at ang Black Ink Clan ay walang exception. Sa kabaligtaran, gusto niyang subukan ang kanyang dalawang kanang kamay, kaya nagtanong siya. Sabihin mo sa akin, saan nagmumula ang kagalakang ito? Saglit na natigilan si Meng Kei bago nagkamot ng ulo. Siya nga ang pseudo-royal lord, ngunit noon pa man ay kilala siya sa kanyang maikli at prangka na personalidad. Ang paggamit ng kanyang utak ay hindi ang kanyang kakayahan, kaya pagkatapos na mag-isip tungkol dito ng ilang sandali, siya ay ngumiti ng alanganin. Sir, ang hamak na lingkod na ito ay walang maisip na anuman. Magpatuloy sa pag-iisip, malayang magsalita. Malumanay na sabi ng Royal Lord. Sinuri ni Meng Kei. Sa frontline battlefield, ang aking Black Ink Clan ay nanalo ng isang mahusay na tagumpay at pumatay ng hindi mabilang na mga masters. Kung iyon ang kaso, maliwanag na napakasaya ng Sir Royal Lord. Sumulyap si Mo Yu sa kanya nang walang pakialam ngunit hindi nagkomento, sa halip ay bumaling sa tahimik na si Mo Naye. Mo Naye, ano sa palagay mo? Saglit na nag-isip si Mo Naye bago nagtanong. Mayroon bang anumang pag-unlad sa Primodile Heaven's Source Grand Restriction? Ngumiti si Mo Yu at sinabing. Tama, si Mo Naye ay matalino pa rin gaya ng dati. Nagkaroon ng ilang pag-unlad sa Primodile Heaven's Source Grand Restriction. Napangiti si Mo Naye ng may pagmamalaki, hindi nagpapakita ng anumang pagmamataas o pagpapakumbaba. Medyo hindi kumbinsido si Meng Kei. Paano mo naisip iyon? Si Mo Naye ay hindi mapakali sa kanya. Iniisip sa kanyang sarili na ito ay isang halatang bagay, tanging ang isang hanggal na tulad niya ay hindi makakaunawa dito, ngunit sa halip ay narinig niya ang Sir Royal Lord na nagsabi. Ipaliwanag ito sa kanya. Dahil nagsalita na ang Sir Royal Lord, si Mo Naye ay nakasunod lang at nasabi. Sa nakalipas na ilang taon, si Sir Royal Lord ay matatag na nakaupo sa Black Ink Nest at hindi pa nakakalayo kahit isang hakbang. Pinangangasiwaan ko ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa Black Ink Clan at mga usapin sa frontline battlefield, para hindi ito makaistorbo kay Sir Royal Lord. Kahit na ang frontline battlefield ay talagang manalo at hindi mabilang na human race masters ang napatay, ang balita ay unang makakarating sa aking panig. Dahil wala pa akong natatanggap na balita, natural na hindi ito tungkol sa frontline battlefield. Sa nakalipas na ilang taon, ang Sir Royal Lord ay nakikipag-ugnayan sa mga clansmen sa loob ng Primodile Heaven's Source Grand Restriction. 1,000 taon na ang nakalilipas, sinabi ng Sir Royal Lord na ang mga angkan sa loob ng Primodile Heaven's Source Grand Restriction ay nagsisikap na humanap ng paraan upang malagpasan ang Primodile Heaven's Source Grand Restriction at hanapin ang mga pagkukulang nito. Ngayon, napakasaya ng Sir Royal Lord dahil ilang magandang balita ang dumating mula sa Primodile Heaven's Source Grand Restriction. Kumunat ang noo ni Meng Kei habang nakikinig. Bagamat malinaw na ipinaliwanag ni Mo Naye ang lahat, halatang hindi pa rin siya kumbinsido. Sabi ni Mo Yu, Meng Kei, matuto pa mula kay Mo Naye. Kapag nakikitungo sa human race, ang lakas ay hindi kinakailangang kapakipakinabang, kailangan mong gamitin ang iyong utak. Alam mo rin ang tungkol kay Diwu noon. Ang pagtingin sa human race ay hindi magtatapos ng maayos. Noon lang naging masunurin si Meng Kei. Susunod ako sa utos ni Sir, tatandaan ni Meng Kei. Nagtanong si Mo Naye. Sir, anong balita ang natanggap mo mula sa Primodile Heaven's Source Grand Restriction? Ngumiti si Mo Yu. May isang grupo ng mga clansmen na matagumpay na nakalusot sa Primodile Heaven's Source Grand Restriction. Kung ito ay isang ordinaryong Black Ink Clan, natural na wala silang mga kwalifikasyon para malaman ang naturang confidential na impormasyon, ngunit dahil nakatayo rito ang dalawang pseudo-royal lords, hindi sinubukan ni Mo Yu na itago ito.